Yan po natin mga kaibigan, ito sinasabi ni Attorney Gilbert Andres. Ito po yung abogado, Pilipinong abogado, prosecutors, yan po sa crime against humanity na hinaharap ni dating Pangulong Duterte at kanyang mga co-accused. Kung bakit matagal. So ibang-iba talaga ang ICC, maraming proseso. Akala natin pagkatapos ng pre-trial, kaagad ang susunod actual trial. Abay hindi pa pala. At ito yung sinasabi ni Attorney Andres. At kailangan pong i-disclose ng prosecutor kung ano man pong testigo, ebidensya po siya, meron po siya before the defense. At kailangan po ay maging maingat po sa disclosure kasi duty po nila yan. Ikadalawa po, kailangan din po ng enough time both ng mga victim participants as well as ng defense po para po i-draft po nila yung mga respective trial briefs po nila. Kaya yun po yung August 31, that means merong 3-month period before the start of the November 30 trial po. Ayun. So yun. Parte ng proseso. Hindi katulad dito pala sa local court natin, sa ating korte, pag na-file ang kaso, magkakaroon ng schedule kaagad ng hearing. Tapos, pag naayos na yung mga dokumento, actual trial na. Abay, sandali. Sa kanila pala sa ICC, hindi. So, pagka ganitong proseso, baka lalong matakot yung mga co-accused ni Duterte. Baka hindi talaga magpahuli. Abay, isipin mo, tumatagal. Katulad ni dating Pangulong Duterte, 1 taong mahigit na. Nung nakaraang buwan ng Marso, di ba yun, pang 1 taon niyang nakakulong sa ICC. Wala pang actual trial. Baka daw August, September pa. O isipin mo, tuloy-tuloy ang bayad sa mga abogado. Kung 100 million to 150 million ang bayad sa abogado, peso yan, di billion na yung ginastos ng mga Duterte. Paano itong mga co-accused? Meron ba silang bilyon pambayad sa abogado? Baka nga si Senador Bato kaya ayaw sumuko. Kasi posibleng gano'n yan Kung gaano katagal makukulong ang dating Pangulong Duterte, gano'n din katagal ang pagkakakulong ng mga maa-aresto na co-accused. Nauna lang siguro ng mahigit na 1 taon si Duterte. Pag minahuli na itong mga susunod, di gano'n din. So, bilyon piso pala ang gagastusin itong kung halimbawa 7 co-accused. Sa tig 1 bilyon, hindi 7 bilyon. Saan sila kukuha nun? Wow! Kaya maging aral po ito, hindi ito pananakot, maging aral ito sa ating mga government official. Huwag niyong abusuhin ang inyong posisyon at huwag niyong abusuhin ang karapatan ng mamamayan. Especially kapag human rights violation, crime against humanity, napakabigat na usapin yan. Napakabigat na kaso po yan. Sa totoo lang po. Di ba? Ayan, si Attorney Andres na yung nagsasabi. Yan merong access sa ICC dahil siya ay prosecutor. Alam na alam niya yung proseso. So, hindi ito pananakot. Ibig sabihin, matatagal pa. Tatagal pa. Sana humaba pa rin ang buhay ni dating Pangulong Duterte kasi mahirap yung magkasakit siya doon. Di ba? Hirap ang kanyang kalagayan. Pangalawa, kailangang kanyang mailaban at yung kanyang karapatan at pampatunayan siya inosente. Wala siyang kinalaman diyan sa crime against humanity. Ganon din yung mga co-accused. Di ba? Kaya nga laging sinasabi natin, justice for all. Katarungan para sa mga naging biktima at katarungan din sa akusado. Yan ay nasa korte na. Ang korte ang magsasabi diyan. Nadinig ko yung hearing nila ng isang araw tungkol dun sa presentation ng ebidensya at saka pagkuplano kung kailan i-schedule. Gusto nga nung judge yung presiding judge ng ICC, gusto nga nila tuloy-tuloy ang pagpipresenta ng mga dokumento at ebidensya na magkabilang panig. Iwasan daw yung redundant, paulit-ulit na presentation. So, dalawa ang sinabihan. Hindi lang yung prosecutors na maglalatag ng ebidensya bilang complainant, kundi pati yung depensa. Huwag daw ho redundant dahil masyadong hahaba. Ibig sabihin, ayaw din ng ICC ang masyadong matagal na trial kasi nakikita nila yung kalagayang pangkalusugan ni Duterte, dating Pangulo. Dahil, ilang taon na ba yan? 81 years old na. So, Kaya yung desisyon, yung sinasabi ng judge na
iwasan ng redundant, paulit-ulit na ebidensya at testigo para hindi magtagal ang trial. Kasi pag yan parehong matatagal ang presentation ng ebidensya at testigo, talagang matatagal ang trial. Wow. So dahil dyan, inuulit ko, mayroong probable cause, meron silang jurisdiction, so hindi lang si Duterte. Kung hindi yung lahat ng co-accused ay talagang huwag tayo magugulat sa susunod na mga araw. Baka ipa-arresto rin yan. Mangyayari yon. Baka hindi lang si Senador Bato de la Rosa ang hahanapin or huhulihin ng Philippine authorities, Philippine government. Dahil pag sa oras na lumabas ang arrest order laban sa mga co-accused, kung anong ginawa kay Duterte, ginagawa kay Bato, gagawin din sa iba yan. Naku, antindi. Maghanda na kayo, laking pera ang gastusan dyan. Yung pag-travel lang, papunta ron sa Europe, hindi biro. Ang request nga ng prosecutors kung pwede online yung ibang mga testigo dahil wala ngang kapabilidad mag-travel papunta ng Europe sa ICC. Ang nagiging problema lang dyan, kung online, magkaiba yung oras. Pero magpupuyat sigurado yung mga Pilipinong complainant at testigo kung online sila tatanggapin na maging testigo. Yun po yung minumungkahi ng prosecutors. Kung pwede online, para yung more or less 70 na kailang testigo, hindi na kailangan mag-travel papunta ng Europe kasi nga magastos yun. Accommodation, transportation, nako, laking gastos na yan. Di ba? Kung ikaw ibiktima ng tukhang, saan ka naman kukuha ng pamasahe papunta ng Europe? At saka, naku, mahirap ang proseso. Sana ma-approvean din yung online na lang para hindi na nga pupunta lahat sila doon. At pati siguro yung, siyempre, kung papayagan ng online yung mga testigo ng complainant, papayagan din naka-online yung testigo ng depensa, kampo ni Duterte. Ganyan ang mangyayari. Kaya ho magiging parehas yan. Kasi ICC yan. Walang politika dyan. Walang palakasan dyan. Nakatingin sila sa ebidensya at dokumento at testigo. Wala silang pakalam sa politika sa Pilipinas. Wala silang pakalam sa kung ano mang meron dito sa atin. Yun po yun. Nakialam lang sila. Dahil Pilipino ang complainant. Lagi natin sinasabi yan. Abangan natin, matatagalan ito, magastos ito, at magpapatuloy ang paghahanap sa mga co-accused ng dating Pangulo. Ngayon, si Senador Bato ang hinahanap. Susunod yung iba. Mukhang hindi na humaiwasan yun. Maghanda na kayo. Ilagay na nyo, i-condition na inyong sarili na pag kayo nahuli at dinala doon, matagal bago makabalik. Sana makabalik pa kayo. At magastos. Kasi euro ang pag-uusapan. Hindi lang dollar. Hindi peso. Kukonvert mo lang sa Philippine money, pero euro ang pag-uusapan. Kasi nasa Netherlands, euro. Yun ang pera doon. Ang 1 euro ay 60 pesos yata o 70 pesos. Wow, laking gastos niya.